How to cook pork caldereta. Guys, great day. Welcome to Pearl Kitchen. In this video, I'm going to share with you my recipe on how to cook caldereta. But this time, I'm going to use pork. Okay, so what are the main ingredients? Of course, we have here pork laman. Okay, this is 540 grams of pork laman. Okay, I washed that well. Okay, and then the potato, chop into cubes, and I soak it into the water with iodized salt. And we have also green peas. Okay, the can that is a frozen green peas when I bought. Okay, and we have the chopped bell pepper. Okay, the red bell pepper. Okay, chopped that way, triangular. And the chopped garlic, minced and chopped garlic, guys. I think that is only 7 cloves of garlic. Okay, and then we have here 1 head of onion. I slice it that way, and then only 1 piece of tomato. Okay, because I forgot to get again another piece. And of course, the chopped carrot, 2 piece medium sized carrot. Okay, and the pork cubes. Okay, pork cubes. I will only use 1 piece of pork cubes, guys. And of course, we have the ground black pepper. Okay, that is a ground black pepper, guys. And also, I'm going to use the Quick and Easy Caldereta Spicy Sauce Mix. Okay, it's Mamacita's brand. Okay, so easy to use, guys. And olive oil, pure olive oil. And last but not the least is the approximately 500 ml of water. Okay, so let's start the cooking tutorial, guys. Prepare the pan. Okay, preheat the pan, and then afterwards, when the pan is already hot, you can now pour the mantika. Okay, so before I saute the onion and garlic, I'm going to stir fry first the meat, guys. Okay, pan fry, stir fry the meat using canola oil. Okay, so that is cholesterol free food also, so I'm going to stir fry the meat. Okay, so that's my manner of cooking, guys. So look, you have to stir fry. And then, so yung guys, i-stir fry natin yan, guys. Tapos kapag okay na siya, ang gagawin natin ay tanggalin na lang natin ulit yan, guys, sa lutuan. At itatapon natin, guys, yung mga tubig. Ayan, di ba nagtubig siya, guys, eh. Tapos natanggal din yung taba. Okay? So maganda yung ganyan, guys, kasi yung fats niya medyo na-remove sa kanyang meat. Okay? Nabawas-bawasan tayo ng konsumo ng cholesterol. So as you can see, tatanggalin ko yung, guys, tiyan. At itatapon natin yung sabaw na yan. Okay? So kunin natin yung meat, and let's discard the water na na-produce niya while we fry it. Okay, so ayan, one by one you can get. Okay, so ayan, guys, pag na yan, guys, na tanggal na natin lahat ng meat, you can now throw that fat liquid. Okay, and ayun, hinugasan ko ulit yung lutuan at ano'y natin ulit, mag-start na tayo magluto. Okay, so lagay na tayo, guys, ng olive oil para mag-isa na tayo ng sibuyas, bawang, kamatis. Okay, mag-gisa na tayo, guys, ng bawang, sibuyas, kamatis. Okay, para mas mabango. Guys, pwede na natin, guys, ilagay yung bawang. Okay, mainit po ang ating lutuan. Lagay na natin yung bawang, mainit na yung mantika. Lagay na natin yung bawang. Tapos kapag naluto na yung bawang, isunod na din natin yung sibuyas. At pagkatapos
isunod na din natin yung kamatis. Okay? At isunod na din natin yung karne. Ihalo na natin yung karne. Ayan guys, this time pwede na natin ilagay yung karne guys. Paisa-isa na lang para hindi na masama yung sabaw pa na naiwan. May iwan sa tray na maliit. Okay, so ayan guys, ganyan lamang. Para yung mga tubig-tubig guys, hindi na makasama. Okay. And then afterwards, pwede na natin yan guys, lagyan ng sabaw. Okay. Sabawan na natin, ibuhos na natin yung 500 ml of water guys. Ayan, haluin na lang yan. Tapos pag medyo stir fried na siya ulit, pwede na natin ihalo yung ibuhos yung approximately 500 ml of water. Okay, so nasa sa inyo naman guys, depende sa inyo kung gusto nyo mas masabaw siya, mas saucy, fake sauce, or kung gusto nyo fake sauce, kontian nyo lang yung sabaw. Pero pag gusto nyo medyo kasi si Smart Kid gusto niya masabaw eh. Kaya, ayan, dadamihan ko ng sabaw-sabaw yan. Para yung bata magustuhan niya. At hindi siya nauubusan ng sauce. Okay? At hindi ko pa aalatin masyado. Kasi, di ba, naglilimit tayo guys sa alat. Hindi na ako nag-asin nga dyan guys. Kasi, gagamit tayo ng Mamacita sauce mix at gagamit tayo ng pork nor cubes. Okay, so ayan guys, halo-haloin nyo lang guys. Pag nahalo-halo nyo na yan, pwede nyo nang ilagay yung tubig. Ayan, 500 ml. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo. Takpan at pakuluin. Okay, kapag naman malakas yung apoy, mabilis lang kumulo. Ayan, lagyan nyo na ng 3 pinch of ground pepper. Depende sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyo guys. Ayan, tapos takpan nyo na guys. Pwede nyo nang ihalo din dyan yung broth, yung pork broth cubes. Okay, pwede nyo nang ihalo yung guys. Pero kung may pinakuluan naman kayong sabaw na ng meat, pwede din. Kung ahead of time yung meat pinakuluan nyo, pwede din. Depende naman guys sa gusto nyo. Okay, so yan guys, kumukulo na, pwede na natin buksan. Okay, at pwede na natin ilagay yung ating Mamacita sauce mix. Haluin na natin yan guys. Kuha tayo ng gunting at buksan na natin. Yan, spicy yan guys, medyo spicy siya. So kung ayaw nyo ng ganyang medyo maanghang para sa bata, dagdag tayo ng tubig. Tikman nyo, tapos check nyo kung medyo maanghang, dagdagan nyo na lang ng tubig. Okay, tapos dagdagan nyo na lang din ng konting asin kung kailangan padagdagan. Pero kung okay na, why not, wag na lang. Okay, kasi sa bata kasi minsan yung spicy ayaw nila eh. Minsan gusto naman nila, pero depende case to case basis. So sa case ko, dinagdagan ko yan guys ng tubig. Dinagdagan ko pa yan ng kaunting tubig. Tapos yung nor cubes, hindi na ako nagdagdag guys ng asin. Okay na din kasi sapat na yung nor cubes, pork nor cubes, para medyo magkaroon sila ng lasa. Okay, so ganun guys. Pag yan, kumulo na yan guys, ilagay na natin yung patatas. Tanggalin na yung sabaw ng patatas. Kasi nababad ko yan guys sa tubig na may asin yung patatas para hindi siya mangitim. So yun yung purpose ko doon guys. Okay, so ilagay na natin yung patatas po. Tapos takpan. At pag medyo malambot na yung patatas, pwede na din natin isunod yung carrot. Okay, at ang iba pang mga ingredients na isasabay natin. So ganun lamang guys.
guys, haluin na lang po at takpan na natin guys para lumambot ang ating patatas. Takpan na lang natin yan at least mga 5 to 8 minutes. Okay, tapos pag kumukulo na yan guys, pwede na natin sunod yung guys, carrot. Okay, so ayan, ang iba lutong luto pa. Check nyo din guys yung karne kung malambot na, so pwede na din yung mabilis na yan maluto pag na yung karne. Importante kasi dyan guys maging tender yung karne at yung mga gulay, diba? So yung lasa i-check nyo na lang din from time to time kung gusto nyo na yung lasa, yung saltiness na. Kasi pag medyo natatabangan kayo, dagdagan nyo ng konting asin or patis. Kung naaalatan kayo, dagdagan nyo yan. Pwedeng kung natatabangan kayo, pwede nyo dagdagan ng guys, cheese. Okay, yung iba nilalagyan niya ng maraming cheese pero ako this time hindi ko na nilagyan ng cheese kasi ako nag-avoid din ako sa cheese hindi din ako sa cheese masyado. So ayan guys, the lasa ng sauce is okay na din, acceptable na, pero spicy siya guys. Naramdaman ko medyo spicy. Okay, nalasahan ko pala medyo spicy, kaya sabi ko nga dagdagan ko ng tubig kasi sa bata mahirap din yung spicy. Okay, so ayan, nilagay ko na yung green peas. Yan, maraming gulay yan guys para mas masustansya. Okay, yan, meron tayong red bell pepper chopped into triangular shape. Okay, and then ayun naman guys, halos nalagay na natin lahat. Paghaluin na lang at takpan na lang guys. Okay, antay-antay na lang natin maluto siya. Pag luto na, i-check nyo guys yung thickness ng ng sauce. Mas masarap niyan guys yung medyo malapot. Kaso ako nagdagdag ako ng sabaw kasi nga si Smart Kid mahilig siya magsabaw-sabaw ng sauce. So sabi ko dadamihan ko yung sauce kasi minsan natititian ng sauce niya. So sabi ko okay lang na matabang, wala namang problema, kaming dalawa lang naman ang kakain. Okay, so ayan, dinagdagan ko yan guys ng ng tubig. Tapos ayan, tikman natin. Palambutin ng bongga guys yung meat para hindi masakit sa ngipin. Yan guys, lalagyan ko pa lang guys ng pork broth cubes kasi nagdagdag ako guys ng tubig. Syempre tatabang yan ng bongga, kaya nilagyan ko. Ang purpose ko lang guys kung bakit ako nagdagdag ng tubig ay kasi medyo maanghang talaga siya. So sa bata, hindi matutuwa yung bata pag maanghang, hindi niya may enjoy yung food. So nagdagdag ako ng tubig at nilagay ko yung pork broth cubes. I'm supposed not to put the pork broth cubes kasi sabi ko yung alat okay na, pero since nagdagdag ako ng tubig, so ayun, nilagay ko na lang para hindi naman matabang. Okay, so I hope natuto kayo guys sa simpleng cooking tutorial ko na ito, na super quick and easy lang naman talaga, 'di ba? So pwede nyo din magamit sa inyong pagluluto-luto sa inyong family. Okay, ayun na, tingnan nyo guys, nagdagdag ako ng tubig kasi nga 'di ba naglagay ako ng pork broth cubes. Ayan. Kayo guys, nasa sa inyo kung gusto nyo palaputin. Dagdagan nyo ng konting harina or whatever. Dagdagan nyo ng kung ano pa na gusto nyo. Or cheese, dagdagan nyo. Okay, so ako hindi na ako nagdagdag ng cheese. Okay na ako sa saltiness. Okay, si sister last time naglagay siya ng maraming cheese. Ako, hindi na, okay na ako dyan. So, please don't forget to like and subscribe guys. And I hope you would love to share this video to your family and friends para sa mga bonding moment nyo na gusto nyo magluto-luto ng mga ulam Pinoy. Okay, so ayan guys, pakuloy ng bongga, tapos mamaya ready na yan, ready to eat na. Okay, ganyan lamang guys. Simple cooking tutorial from Mom She Pearl's Kitchen. I hope you would love to give a comment and share. Simpleng recipe lamang from Pearl TV. Bye and thanks for watching guys. God bless.